Okay, game. Pag-usapan na natin itong sa kay Digong. Happy tayong lahat mga kababayan kasi nagsalita ang ICC today. Happy tayo kasi si Digong mukhang tutuloy na sa kanyang trial. Mukhang tutuloy na siya sa kanyang trial. Oo. So at least happy tayong lahat, 'di ba? Kasi nag-decide kanina ang ICC na ICC Appeals Chamber upholds jurisdiction over Duterte cases. O, yan ang sinabi. Oo. Gusto ko itong sinabi ni Manatmay. Sabi ni Manatmay, yan. Tay, kami naman, X. Tay, dyan ka na lang. Check. Diyan ka na lang sa dahig. Diyan ka na lang, malagutan ng hininga. Oo. Okay lang yun. Walang problema. Di ba? Oo, diyan ka na lang. Oh, dalawin ka na lang namin. Pag kaya nagpunta ako ng Dahig, makakapunta kaya ako dun sa Duterte Street. I-welcome kaya ako sa Duterte Street. Try ko nga one time, pag napadpad ako ng Dahig. Pupunta ako Duterte Street. Tapos, magkakap ako tsaka mask. Tingnan ko makikilala nila ako. Hindi ba nila? Sisigaw ako doon. Duterte! Duterte! Uuwing karton! Uuwing nakon! Uuwing kahon! Tatay Digong! Uuwing karton! Alala. Naisip ko lang. Anong gagawin ko? Dadala ako ng karton. Kaway-kaway lang ako. No? Malay natin, di ba? Hindi mo natin alam kung kilala ako ng mga DDS eh. Malay ko ba? Ay, nako. Anyway. So, ito yung balita kanina. Ayan, panoorin natin itong balita. May final decision na ang ICC sa mga paghamon sa jurisdiction nito sa kaso ni FPRRD. Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa UP Diliman. Joash, ano ba ang nakasaad sa ruling ng ICC na ito? Corina, tuloy ang laban. Yan yung sigaw ng mga pamilya ng drug war victims dito sa UP Diliman na sama-samang nanood ng pagdinig ng challenge to jurisdiction ng Duterte camp sa ICC. Ayan ay matapos i-affirm ng korte yung kanilang jurisdiction sa mga crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Mula nang arestuhin at ipadala sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon, isang consistent argument ng kanyang kampo at mga taga-suporta. Ang anilay kawalan ng ICC jurisdiction sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Ilang petisyon ng inihain ng mga anak ng dating Pangulo sa Korte Suprema habang patuloy ang paghamon ng legal counsel ni FPRRD sa ICC. Bagaman 2 beses nang tinabla ng korte ang Duterte camp, muli silang naghain ng challenge to jurisdiction sa Appeals Chamber ng ICC noong November 2025. Kaugnay ng naging pre-trial Chamber 1 decision noong Oktubre. Ayon sa arguments ng defense, dapat ay state party sa Rome Statute ang isang bansa oras na mag-exercise ng jurisdiction ng ICC rito. Kaya anila, hindi makatwiran ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11, 2025. Kumala sa Rome Statute ang bansa sa ilalim ni Duterte noong March 2019. Kasunod ng pag-init ng issue sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang sagot dito ng prosecution, may jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang bansa sa mga panahong isinagawa umano ang mga krimen. Saklaw ng kasong crimes against humanity ni Duterte, ang mga pagpatay at tangkang pagpatay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kasama rito ang mga patayan sa Davao noong mayor si FPRRD. Natapos nitong Pebrero ang confirmation of charges hearing kung saan inusisa ng mga West kung may ebidensya para magtuloy ang paglilitis. Hindi sumipot noon ang dating Pangulo. Ngayong araw, sama-samang nanood ang pamilya ng mga biktima ng drug war at ilang advocates ng ICC jurisdiction hearing ng dating Pangulo. Pero confident kami na the ICC will rule in favor of justice and accountability.
How crucial is this, attorney? Very crucial because after this jurisdiction, once jurisdiction is won by us, then for me, the confirmation is a cinch. Sure ball na yun. And trial is a cinch because Sure ball na yun, yung confirmation of charges niya. Mahirap ng ano yun, mahirap ng baliin yun. Kasi the ICC effectively has authority sa kaso, number one. Pangalawa, doon sa person. So, sa cause of action, sa person, tsaka sa mga complainants. Sa person ng ng defendant at saka ng complainants, ng plaintiff. So, yun. Sureball na yan. Mahirap ng baliin yan. We can expect si Rodrigo Duterte hindi na siya makakabalik ng Pilipinas in the soonest time. Mga ano yan, mga tatapusin yung hearing, mga 2 to 3 years yan dyan. Actually, mga kababayan, ilang taon na si Digong? 80 something? 82? 83? Oo. Ilan ba? Ilang taon na ba si Digong? 83? Oo. Malapit na yan. Diyan na mamamatay yan sa ICC. Again, I don't wish death upon him, kasi ako naniniwala ako kailangan pagbayaran niya lahat ng krimen na ginawa niya. So dapat matagal pa siyang mabuhay. Pero I doubt parang hindi na siya tatagal diyan. Ayoko siya mamatay, guys. Maniwala kayo, ayoko talaga siya mamatay. Gusto ko magsisi siya. Gusto ko pagsisihan niya, gusto ko makulong siya. Pero let's face facts. 82? 81? 81 daw siya. He has what? Maximum of 10 years? Maximum? Swerte na yun. Swerte na yun. So, anyway. So, yun ang mangyayari dyan. because there's no way that the ICC will not confirm the charges, because there's no way that the ICC will believe President Duterte's defense that he did not order the killing. There was no common plan. Now, Corina, going back to your question earlier, ni-reject ng appeals chamber yung tatlong argumento ng Duterte camp, which revolves around the interpretation of Article 127 of the Rome Statute patungkol doon sa withdrawal ng isang state member. Ibig sabihin, kahit withdraw ng Philippine government ang kanilang state membership, may jurisdiction pa rin daw yung ICC sa mga nangyari sa mga panahon na miyembro pa ng Rome Statute ang bansa. Bukod pa riyan, nag-start na rin daw yung preliminary examination ng Office of the Prosecutor bago pa ma-finalize yung withdrawal ng Pilipinas noong March 2019. Isa kasi ito sa mga argument ng defense na matitrigger lang daw yung jurisdiction ng ICC oras na magkaroon ng isang investigation which was interpreted from the Rome Statutes any matter under consideration of the court. Sabi ng appeals chamber, parte ng ICC ang prosecution, which makes the preliminary examination simply a matter under consideration. Out of the four arguments, paliwanag ng Attorney Nery Colmenares, isa lang yung talagang hindi napatunayan ng appeals chamber, which is yung hindi fully pag-recognize ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC bilang dahilan. Kaya isinuko si former President Rodrigo Duterte sa The Hague noong March 2025. Nonetheless, sabi din ni Attorney Colmenares na auxiliary o supplemental argument na lamang na ito na hindi fully makakaapekto doon sa jurisdiction ng korte sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Corina. So I guess itong ruling na ito tungkol sa jurisdiction kay FPRRD will set a precedent, Joash, para sa iba pang mga kaso na baka maaari pang ihain dyan sa ICC. So natapos na ang tungkol sa kanyang fitness for trial, natapos na rin itong jurisdiction ng korte sa kanya. Kumusta naman yung tungkol sa charges, confirmation of charges? Thank you, Pinky. Confirmation of charges laban kay FPRRD. Ako rin na hindi pa nagsa-start fully. Kumbaga wala pang sagot. Ito nga, kumbaga pre-trial chamber regarding sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte. Pero nakausap natin si Attorney Colmenares kanina at sinabi niya na very crucial itong magiging desisyon
o naging desisyon ng appeals chamber sa confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. Dahil sabi niya kanina, kung daw papaboran ng appeals chamber yung prosecution at yung mga biktima, ay posible na mas malaki yung posibilidad ng pagtuloy sa isang full-blown trial ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ma-add ko lang din, sinabi rin ng appeals chamber kanina na kumbaga deemed as moot na yung interim release ni FPRRD. Kaya malaki daw yung posibilidad at confident sila Attorney Colmenares sa magtutuloy sa isang full-blown trial itong kaso ni FPRRD. Corina. So hihintayin na lang natin ang petsa. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa UP Diliman. Yun. Okay, so may comment dito na si Edwin Cruz tsaka si meron pang isa, parang nalampasan na kapag namatay daw si Digong, baka magamit naman sa eleksyon ni Sara Duterte. Yeah, that may be true, pero tingin nyo ba obra pa rin yun? Alam nyo, mga kababayan, kaya lang nag-work yung necropolitics ni Corazon Aquino at saka ni Noynoy Aquino ay dahil sa pananaw ng mga dilawan at ng majority during that time, bayani yung dalawa. Yung isa, martir. Yung isa, ina daw ng demokrasya. Daw. Okay. Paumanhin sa mga kakamping at mga dilawan na nakikinig sa atin, hindi po kasi ako naniniwala doon. So, pero for the sake of conversation, pag-usapan natin. Kaya lang ho yun umubra before, dahil ganun ang sistema. Kaya nag-work yung necropolitics. Kasi si Ninoy Aquino, ang pagkakaporma sa kanya, martir, ipinaglaban ng bansa, laban sa isang diktador na Marcos. Diba yun ang dati, yun ang drama before. Yun ang drama before. Kaya yun ang sinakyan ng mga Pilipino noon. Tapos, ito naman, yung kay Noynoy Aquino, nung namatay si Cory Aquino, ganun din yung ginamit nila. Ina ng demokrasya, kung walang Cory Aquino, walang sasalo, walang nagtaguyod ng tunay na demokrasya sa Pilipinas, etc., etc. Again, that is the propaganda used during that time. Kaya umubra yung necropolitics. Can we say the same of Duterte? Can we say the same of Duterte? Pwede ba nating sabihin na ganun din ang sitwasyon kay Rodrigo Duterte pagdating sa ICC? Kapag siya ba ay namatay, saan siya maaalala? Sa pagiging martir? Sa pagiging quote-unquote bayani? O sa pagiging mamamatay tao ng humigit kumulang 30,000 na Pilipino? Diba? Sa palagay nyo? Ako kasi, sa palagay ko, mas doon siya maalala. Mas maaalala siya sa pagiging di diktador, pero mamamatay tao. Maaalala siya sa korupsyon ng Parmali. Maaalala siya sa korupsyon ng Bill. Maaalala siya sa korupsyon ng lahat na napakaraming korupsyon. Maaalala siya bilang pangulo na nagtatag ng pogo sa Pilipinas. Doon siya maalala. Maalala siya bilang isang presidente na humimod sa tumbong ni Xi Jinping at ibinenta tayo sa China. Doon siya maalala. So, ako personally, even if he passes away during the term of PBBM at gamitin siya ni Sara Duterte bilang for necropolitics,
parang hindi uubra. Ngayon pa nga lang nga, inilalayo na yung pangalan niya kay Rodrigo Duterte. Si Sara. Ngayon pa lang, inilalayo na yung kanyang pangalan kay Rodrigo Duterte. No joke. No joke yan. Maalala siya na drug lord, maalala siya na nagda-drugs, nagsabog sa fentanyl, 'di ba? Doon siya maalala eh. Sabog na maalala siya sa pagiging sa pangmomolestya niya sa mga kasambahay. Doon siya maalala. Maalala siya bilang tao na minura ang Diyos, tinawag na tanga ang Diyos. It's a stupid God daw. Oo. Doon siya maalala kasi. So, hindi ko makita na magagamit siya ni Sara Duterte. Although, syempre, effortan nila yun. Effortan nila yun. Pero, parang ang hirap kagati. Parang hindi kaagatin ng tao eh. Mapapadalawang isip ka agad eh. Mapapadalawang isip ka agad. So, feeling ko hindi agad-agad kaagatin yan. Pero, let's see. Mali natin, magmilagro ang Diyos, di ba? Alam naman natin, ang Panginoon minsan, komedyante. Nakakatawa nga eh. May mga nakikita ako sa social media na hanggang ngayon. Sabi nila, buti daw nagkaroon ng tokhang. Isip-isip ko naman, gusto mo yung tokhang kasi hindi ka naging biktima. Kung naging biktima ka, hindi mo masasabi yan ngayon. Alam niyo bakit? Alam niyo ba't hindi niya masasabi yan ngayon? Kasi patay na siya. Ganun lang kasimple. Kung naging biktima ng tokhang, yung mga taong bilib na bilib sa tokhang, hindi nila sasabihin yun ngayon. Kasi patay na sila. Wala na silang kakayahan magsalita. Swerte lang nila. Swerte lang nila. Dahil hindi sila yung nabiktima. Kaya yun. Pero, worst comes to worst, ma-acquit si Sara sa impeachment, makatakbo siya sa posisyon ng presidente, manalo siya bilang presidente, ayun. Doon na, delikado na ang Pilipinas. Delikado na ang Pilipinas. So, ewan ko lang kung kapag naupo si Sara, yung mga sumusuporta sa kanya, magiging happy pa rin. Baka doon na nila maisip na, ay, shucks, mali my choice. Oo. Kanina kausap ko si Ate Sharon sa Instagram. At nagagalit siya. Sabi ko, ako rin nagagalit din ako sa mga nangyari. Sabi ko sa kanya, tama ka, Ate Sharon. Mali my choice. Mali my choice. Sobra. Mali my choice talaga. Nakakainis eh. Nakakainis. Oo. Pinag-uusapan namin yung hearing kanina. Diyos ko. Nakakairita. Basta alam niyo mga babayan, ako sinabi ko na ito kahapon. Ang Pilipinas, mas magiging stable kung ang utak ng next president ay katulad ng kay PBBM. Firm, decisive, anti-China, a true independent president. Yung totoong independent, hindi yung kunyaring independent lang dahil kumampi sa China. Totoong independent, yung talagang uunahin yung interest ng Pilipino. At hindi ko makita yon sa ibang presidente, hindi ko makita yon sa ibang tao ngayon maliban kay Secretary Guibo. So kaya nga sana tumakbo si Secretary Guibo para merong option, para merong viable option for the administration. Siguro naghihintay lang din sila ng yung administration. Syempre busy pa sila sa mga ganap.
Pero siguro nag-iintay rin sila ng go signal sa taong bayan. Ng clamor ba? Nag-iintay sila ng clamor galing sa tao. Kasi ngayon, ang clamor, ang mas maingay ngayon yung mga dilawan tsaka mga kakamping. Eh. Kasi syempre, dilawan tsaka kakamping. Kaya naghahabol sila ngayon kung sila lang makabalik din sa puder, di ba? So, ang sinisigaw nila si Lenny or si Risa or si Bam. Kaso ang hirap eh, lalo si Bam. Di ba? Si Risa naman, akbayan eh. Socialist. Oo. Kapatid yan ng ano eh, kapatid ng mga komunista ang socialist eh. Kaya hindi ako maano sa socialism. So, wala. Ewan ko, wala pa ako nakikita. Si Lenny naman, I think, hindi niya kakayanin yung next administration, lalo na kung nandyan pa mga Duterte. Ang kailangan natin talaga is a person like Secretary Gibo. Yung talagang matibay. Yung matibay talaga. Matatag. Tsaka yung alam yung gagawin. Hindi yung nabubulol. Magsi-speech lang, nabubulol pa. Diba? Si Sara, magsi-speech lang, nabubulol pa. Minsan lutang pa. Bigla na lang tatawa habang ini-interview. Ang tagal-tagal na katungangats, biglang tatawa. Diyos ko, nakakatakot. Psychotic, guys eh. Psychotic. So, mga babae, dito lang po muna tayo sa ating live stream. Oo, we had a very exciting day today. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na live stream tomorrow. God bless everyone and see you in our next live, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.